Pumalag si Senator Marcoleta mga kababayan dito kay Ben Tulfo. Si Ben Tulfo na laging nagsishade kahit hating gabi, katulad ko. Oh, dahil ang sabi nito si Ben Tulfo mga kababayan walang mangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee na investigasyon sa mga kababayan sa flood control dahil puro lang daw mga grandstanding mga kababayan ang ginagawa. Puro mga paepal. Ayun, naggalit si Senator Marcoleta. Anya, etong taong lagi dang nagsishade mga kababayan kahit hating gabi. Ayaw. Hindi ako pero siya. Si Ben Tulfo mga kababayan. Anong pinagsasabi mong nagpapaepal? Ha? Kung mayroon daw pinapatungkulan itong si Ben Tulfo mga kababayan, sigurado siya na kung mayroon mang epal dyan, hindi yan si Senator Marcoleta. Baka nakakalimutan daw nitong si mga kababayan, Ben Tulfo, na andun din ang kapatid niya. Oh, baka si Erwin ang epal, di ba? Panoorin niyo po ha. Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa Ginagamit na naman ang taong bayan mga kababayan. investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Committee! Ito no, paislang-islang mga kababayan no. Anong kinasasama ng loob mo? Mr. Tulfo, Ben. Dito sa pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. What if nanalo ka ha? Pagpalagay lang natin mga kababayan nakapasok ito. So haharangin mo ang investigasyon ng Blue Ribbon dahil pasikat lang. Wag mong sabihin hindi ka pupunta doon. Galit ka ba? Ang sabi ng mga netizens mga kababayan, galit siya dahil hindi siya kasali sa nagpapasikat doon. Bagkus ay grandstanding at paepal lang. See? Grandstanding at paepal. Sampal ito kay Marcoleta mga kababayan, kay Senador Marcoleta. Siya ang chair ng Blue Ribbon Committee, sasabihang paepal lang. Para na rin sinasabi ni Tulfo mga kababayan na walang patutunguhan yan itong ginawang investigasyon ni Senator. Sabi nung isang broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na Hindi yun ako ha. Pang-araw. Pang-araw. Kang mga baka nasilaw. Magawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Puro epal daw. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Huwag na lang pansinin. Grabe namang makapagsalita na mga kababayan, no? Epal, First time pa lang ni Marcoleta, hindi man lang niya binigyan ng chance mga kababayan. Kung yan ang nangyayari sa mga dating panahon mga kababayan, ni Lacson, ni Gordon, ni Tolentino, ibang entity naman itong si Marcoleta. Bigyan ng chance, hindi niyo pa nga nakikita. One day pa lang mga kababayan, di ba? Ang laki na ng impact ng kanyang hearing mga kababayan. Yanig na ang buong bansa. Tapos, sasabihin pa rin pa alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Tungkulin din niya mga kababayan. Anong gusto nila? Sige, stop na lang. Sasabihin na namang may pinagtatakpan. Kapag nagpasaring ka na, if you do, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Hindi si Marcoleta yun. Sino bang nagsabi mga kababayan, names will be named? Tapos, hamon ni Senator, sige, yaman man lang sinabi mo, names will be named. Pangalanan mo na. Nga ang nagsabi nun mga kababayan. At sino yon? Yung miyembro ng committee ko, yung kapatid niya Kapatid niya na si Erwin Tulfo mga kababayan. Yun sa pasikat, yun ang paepal. Kaya, humanda ka. Ben Tulfo, humanda ka. Dahil sa Lunes mga kababayan, mayroong bagong pasabog si Marcoleta. Sasabihin na naman grandstanding. Kantay ka sa Lunes. Mamaya ng batikos, kung matapos na yung investigasyon and then wala pa rin mangyayari. Ang importante dito mga kababayan, makakagawa sila ng mga rules and regulations mga kababayan, mga bagong panukalang batas ha, at saka mayroon silang recommendatory power mga kababayan kung sino ang mga sasampahan ng kaso. Yan lang ang kanilang trabaho. Now, kung hindi yan aaksyonan ng
yung nirecommend nila na mga kababayan, sampahan ng kaso ng sino ba, ombudsman, sino mang mga prosecutor diyan, DOJ. Kasalanan na nila iyon. Kasalanan ni Bangag. Hindi yan walang silbi. Ang importante dyan, nalalantad sa taong bayan yung ano talagang mga kurakutang mga nangyayari. Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate. Ang sabi ni Bentol po mga kababayan na ano lang daw yung Blue Ribbon. Grandstanding pa lang daw mga kababayan. Yan ang sabi ni Ben Tulfo. Itong grid na ito, Sen. Galit si Marcoleta. September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Abangan sa Lunes. Ben Akala mo Tulfo. malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman, Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Yan, opo. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. Mahina na O pundasyon. kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan eh. Di ba? May pangalan na naitago na lang natin sa pangalang Tambaluslos at Marcos. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao eh. Ba't Dan? O, di ba? Corruption of the mind. Si, si Ano ba ang definition ng corruption? Oho. Akala ba niyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Bagay, Ha? Kinurap. Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun eh. Oho. Kamukha nang isip-isipin mo eh, kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang. Nasa paraiso na po eh. Ang no? ganda na ng kalagayan nila. Wala na nga ang damit. Yung mga kurap ang isip mga kababayan. Walang manyakis dati Yung ibang mga manyakis mga kababayan, sinisisi ang ahas. Dahil kung hindi daw dahil sa ahas, sana nakahubad pa rin daw tayo lahat ngayon. Dahil lamang sa... Ha? Sinubukan Ay niya nako, wala rin siguro mali siya mga kababayan kung hindi natin nakain yung mansanas. Kasi nga siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon eh. Opo. Subukan ko nga. Hindi na sana tayo papabonggahan ng damit. Di ba? Dahil wala na damit. Kanyang tuksuin itong mga ito. Tukso. Napatukso ngayon. Layuan mo ako. Kasi nga yung walang transparent na eh. Wala pang monitoring noon eh. Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa lang eh. Para kung nandun Walang lang, audit. may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sana na may mga regulasyon na May nakabantay. wag ka nga diyan, wag ka makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Isa lang ang regulasyon dati mga kababayan Huwag puntahan yung puno mga kababayan may ahas. Mansanas. Wala pang media noon. Paano maninsan eh? Pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka sabi ng ahas, wag na bubuyog. wag kang Ay, naku. makikinig. O sa mga kapatid, ahas lang yung Opo. ang bilis ng ahas eh, di So, ba? kung i-apply natin sa Babaeng ahas. Sino nga ba yung babaeng ahas sa atin flood mga control kababayan? projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon Ayun, na yun. sasabihin sa Lunes. Para yung transparency, kitang-kita. Oo. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Oo. Nakabantay pala si Marcoleta. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Oho. Dapat ganun. Sa Lunes. Sa Lunes. Abangan nyo kung paano natin sila tuturuan. Opo. Kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam walang na si DE Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Yan ang problema mga kababayan, no? Dapat pinopost sa social media mga kababayan yung listahan Kada probinsya mag-designate mga kababayan ng public. Sa Facebook na lang dahil madaling ma-access mga kababayan. List ng mga proyekto ng bawat probinsya mga kababayan na pwedeng suriin ng mga netizens. Iba kung mga kababayan involved na ang mga netizens, talagang kukuyugin mga kababayan. Talagang sasabi. Sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental, wala nga akong hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo.
Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. And then completed na. Ano malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ho ata yung may-ari. And then isali sa mga kababayan pag-post. Yung plano talaga na binadgetan para makumpara ng mga tao na, eto palang plano, bakit ganito ang itinayo dyan? Substandard. Kasi hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung ano niya eh. Ganun nga, sapagkat diba? tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan. Oh, gusto namin yan. Mag-propose mga kababayan na mandatory. Kada probinsya, lahat ng proyekto dapat i-publish sa Facebook, pati yung plano mga kababayan at cost. At kailan matatapos para ma-check ng mga tao. Isa yan sa magiging paksain ng ating, Sa diba? Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanong, pati yung paraan. Mula sa kanila din, isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. Concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo. Tako. Yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala na nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na eh, no? Sila lang din. Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Opo. Negosyante ka, huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Bata ko kayo, ha? Tatakta nga tayo mga kababayan. Kiyaman-yaman na itong mga taong ito, di ba? Pumapasok pa rin sa politika na ang sahod mga kababayan, 100,000, 200,000 per month. Kahit pa ilagay, pagpalagay natin, pinakamalaki na mga kababayan, imposible 500,000 per month. Yung sa sahod lang ha, dumira na yan sa kuko mga kababayan sa kita nila sa kanilang negosyo. Pero nagkakandara pa rin sila sa politika mga kababayan. Bakit? Something is wrong. Something is fishy. Ito na nga, gagamitin ang kanilang kapangyarihan mga kababayan at posisyon para sa kanilang negosyo. That is a form of corruption. Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat. Arang lahat yan, opo. Yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala. Kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Babarahin. Tao niya. Kasi member ng political party niya. Siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo pinaganda ang tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang din. Si Nelson, Yan, negosyante. Malaking negosyo. Mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. Hindi kayo nai-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang Department of Energy, ERC, totoo. ERC. Ikaw ang nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. Di ngayon, puro para sa'yo. Para So, sa'yo. imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo, pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Another one, cultural acceptance. Ayan. Medyo malalim na ito, sir. Talaga pong yan ang kalakaran eh. Tanggap ko yan. So parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. Kahit hindi natin tanggapin mga kababayan, parang, anong magagawa ng taong bayan? Ang magagawa lang ng taong bayan, next time, maghalal tayo, lalong-lalo na sa presidente, yung matino. At, ewan lang natin mga kababayan kung dito sa mga congressman, kung mayroon pa bang matino mga kababayan, dahil kahit sino sigurong ihalal natin, no? Bukang feeling natin mayroong gagawing masama. Pupunta ka sa boss, ikaw nang pumila. Ito SOP na eh. Boss, ikaw na ang LTO.
Kailangan na yung walang ganito sana. O kaya lang, boss, ano po yung kalakaran. Standard na. Total naman po barya-barya lang naman po yan Pero, Barya-barya, tapos ang mga kababayan, room vault na ang ginagawa. 2 bedroom, 3 bedroom, 4 bedroom condo mga kababayan, puno ng pera, sabi ni pero Magdalena. yan ngayon, dyan sa social fiber mo, dyan nauhulma. Yung ugaling ganyan. Kaya hindi na kanya. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan LTO yan Bureau of Customs yan Di ba? Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan ba't pa ako magpapakapagod, may gagawa namang iba, barya lang ang katapat. Di ba? Social acceptance. Social acceptance Sen, tama, Political patronage. Yan, Ayan, boss. Akong bahala sa'yo, Ito yung gagamitin mo para ikaw ay, dito ka, i-appoint kita na ganito. O, in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Turimao. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun baka maano na naman, di ba? Opo. Nung mabuhay na naman, Nagkita-kita kami uli, yung organization namin Nung nagpasya yung na walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala namang bagyong dumating Di ba? Wala. Pero nag-o-taking pala kayo dun Pero pinag-report kami sapagkat constitutional Kasi nakasulat sa constitution within 30 days. Obligado pala. Oo, kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA. Member ng para hindi kami makalabag sa saligang batas. Ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung yung buong komisyon nandun. So, yung 12 membro ng House, contingent, 12 rito, para ma-establish, para ma-create ang Commission on Appointments. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala, may nakita ko mga pictures na nag-oath-taking pala kayo. Ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya kahinirang ng Pangulo because ang pinag-uusapan natin ay competence at saka merit. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage Yun ang sasala, yung CA. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. In-appoint ng presidente, In-appoint ng balancing presidente? factor? Teka, kikilatisin namin yan. Yun ang gawain ng Commission on Appointment. Kasi sa mga binanggit yung mga factors ng corruption, alin dyan ang... parang ang dami Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang... Oo nga mga kababayan, grabe. Hindi na natin alam sa paano tayo, o saan tayo magsimula para labanan itong mga kurakot. Ang pinaka siguro mga kababayan, paalisin na lang si BBM via resignation. Calling for resignation na hindi natin sinasabing sipain. Wag yan. Bawal yan. Pa-resigning na lang mga kababayan. Yan ang talagang first step mga kababayan para malabanan yung corruption. Hanggat andyan yan sinatambalos-los mga kababayan. Ay nako, wag na kayong umasa. Yeah, diba? May pundasyon Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat ma-address ganito. lahat. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na ma-knock out? Lahat kinakailangan. Kasi pag nainis... Hindi mo ma-address lahat agad Meron talagang, ito na lang, flood control na lang. Nandun pa rin. Nandun Lahat pa rin man-out. Nakikita ko kasi One dito at a sa time. flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? Dapat sila, mayroon. DPWH, mga kababayan, ang mamonitor ng project. Kaso nga lang, corrupted na din. Parang magandang simula ito. Ngayon may nagyayabang. Basahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Starring na naman niyang mga dyaryo, mga kababayan. Anong Wala yabang? yung kaunting pahiging ba dyan? Makinig kayo. Puro ganyan Lunes pa, alas 9 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Baka Karay inquirer naman yan. Kay Tambalustos na naman yan, mga kababayan. Herrera Sen, Oo.
ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit tatlo lang ang binabati niya? Jim Paredes natin, binabati natin mga kababayan. Walo lahat yan. Ay, lang. At iniimbitahan kayo Ito si Jim Paredes, no? Starring na starring mga kababayan sa bawat pagbati. Diyan sa ano. and kung Si Topacio, napauso niyan eh. libre kayo Jim Paredes natin. sa anniversary ng King's Empire. Oh, sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Aray, Aray, pakitext mo yung ano pa. Yung 15 pa. Tatlo yan eh. Oo nga. Tatlo pa lang, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, pakitext na lang. Pero, meron ba tayo nakuha ba natin yung bosses ng dating Chief PNP, may concern na rin siya ngayon para sa flood control. Sino? PNP Chief General Nicolas Torre. Isa pa yung epal na yan, mga kababayan. Irrelevant na, si Torre. Papansin. Sige, patakbuhin na yan, gusto mag-vice president daw, mga kababayan. Pinupush yung akla na, sabi Sub-Saharan daw ang Mindanao. Mamaya, Bahala kayo, mga mukhang maligno, mga kababayan. Magbabasa lang tayo. Direct naka-ready ba yun? Meron siyang mensahe, pero parang may pasaring eh. Pupunta siya sa Blue Ribbon? Hindi ko lang alam. Mamaya, direct, basa lang kami ng mga Puntahin yan sa Manila Zoo. reaction, ha? Sabi ng ating mga reactors, Senator Marcoleta na lang, Kung makukulong yan si Torre, mga kababayan, pwede doon sa Manila Zoo na lang nahawla. Para magkasilbi, mga kababayan. Kikita pang Manila Zoo. Taong Bayan, Antonio Del Ponso Legazpi, City Albay. Hindi na po. Tama na yung kay Senador Marcoleta na Blue Ribbon. Alfonso Jurado, Bambang, Santa Cruz, Maynila. Hindi na po kailangan. Respeto naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee, Robert Cabral, North Point, Hong Kong. Hindi na po kasi mas naniniwala kami kay Senador Marcoleta. Mabuhay kasi. Ang tanong dito, mga kababayan, kung dapat bang sundin yung suggestion ni Kiko na magtayo na lang daw ng independent na mga kababayan, body na mag-iimbestiga sa flood control. Na ang gusto niyang italaga doon, mga kababayan, si Kunching Morales. Kamatsingan na naman, mga kababayan. Siya pa ang nag-appoint. Wow. Na ang Dubai. No The who are you, Matsing? need. Let the Blue Ribbon Committee of San Marcoleta handle it. Mas may tiwala kami, J. Ramirez, Santa Rosa, Laguna. Hindi po kami sang-ayon. Mas may tiwala kami kay Sen Marcoleta kesa sa mga nakikisawsaw. GSP ng Kainta. Ang dami na pwede mag-imbestiga dyan, mga kababayan. Ang gusto natin, kaso. Etong mga ghost project, mga kababayan, maliwanag na yan na graph. Kasuhan na. Anong inaantay ni Ngagva, mga kababayan? Blue Ribbon Committee Puro is investigasyon. Junaldin, Pumbaya, Marawi City. Efficient. Oo. Hindi na po kailangan dahil may tiwala po ako kay Senador Marcoleta. Ray Hermosa, Salinas, Bambantarla. Hindi na po kailangan. Rogelio Lucas, Bulacan. Naniniwala kami na ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-credible at honest sa lahat. Credible. Angel Aberia ng Bacolod City. Hindi na nagkakagulo hindi na makakagulo sa Blue Ribbon Committee na San Dante Marcoleta, Yuki Mapalad ng Japan. Hindi na magaling talaga si Senador Marcoleta. Meli J. Amhadul, Jeddah Kingdom, Saudi Arabia. Puro pabor yan, in fairness. Dahil, ang taga-subaybay ng Net25, mga kababayan, syempre, pero kung itatanong yan doon, mga kababayan, sa programa din ng mga dilaw, pabor din kay Matsing yan. Si Ray Manyo, nanonood daw po yung mga taga riyan sa Ulad, nakatutok sa ating... Pero, sa common sense, mga kababayan, bakit ka pa magtatayo? For what? Pasikat? Itong gusto ni Matsing, mga kababayan, na magtayo na naman ng another commission na mag-iimbis lang sa flood control. And then, siya pa ang magpo-point out, mga kababayan, kung sino-sino mga tao ang mag-iimbestiga. Lahat mga dilaw? Ano kayo? Siniswerte? Matsing? Palatuntunan. At pati si Joe Bacho ng New Zealand. Ganon. Yan. Binabati kayo, Sen. Manny Mendoza, nakatutok din po sa ating palatuntunan, sa ating pong mga kababayan. Ayun. Tuloy pa? Tuloy pa! 5 minutes 5 minutes pa, opo. Pero dito sa... okay na ba? Iparinig nga natin yung boses ni dating PNP Chief Nick Torre. Ay nako, anya na namang tsonggo, mga kababayan. First time. Sabi ni Baste, Matsing daw. Ito, Plus, unggoy. Flood control? Contractor na ba siya? Hindi po. Lahat na lang papasukan nitong si Di ba Torre, no? ready? Sayang,
Hindi sayang. Meron siyang Statement. statement Sabihin mo na lang kung ano sabi ng ng animal na yun. Talaga. doon sa kanyang Facebook Live, doon sa kanyang nandito sa Huwag niyo akong kaawaan. Walang naawa sa'yo, animal. Batukan ka pa namin. Oh. Sa aking mga taga-suporta, o mga taga-suportang gunggong mga kababayan, ang biro supporter niya, si Back din sa pwesto, yung may langa sa mukha. pinadala ni Mar Gabriel, hindi nyo Yan kinuha. nga yung Oh. pinaka-gist. Ang binanggit lang niya ay nakakaawa daw po ang taong bayan ngayon Mas nakakaawa itsura mo, dahil sa Tore. epekto ng mga pagbaha. Ay, nako. Yan ba ang bagong posisyon mo, Tore? Tama naman yun. Sino Opo. ba hindi maaawa? Kaipalan lang. Kasi daw, mga kababayan, nagbabalak talaga pumasok sa politika. Hay, nako. Sira bang tuktok dito si Tore, mga kababayan? Grabe, confidence. Akala niya siguro, grabe, sikat na siya dahil pinapalibutan siya ng mga kababayan, yung mga alipores niya, mga kababayan, na yes man dahil dahil din sa kanyang posisyon. Kung ano-anong binubulong, and then naniniwala naman mga kababayan gunggong. Lalong-lalo naman yung isip-isipin mo, ililikas mo yung buong pamilya mo. Opo. Pagkatapos lahat ng ari-arian mo, kung hindi man lahat, nasira. Pananim mo, nasira. Pati hayop na tinatangkilik mo na Pati ang unggoy namin, mga kababayan, na matay, na nalunod sa baha. Kaano-ano yun Ay, ni Tore? talaga mapapaluha kayo. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo nung kami ay nasa probinsya pa, na ako'y nasa elementary pa. Bagong tanim. Kumisa naman ay halos magbubunga na yung aming palay. Bigla naman darating itong baha na ito. Naku, maluluha At kayo talaga. makikita mo, Wala na. Naanod. pag naiisip ko yun, alam mo, naalala ko yung tatay ko, yung hirap niya. Pagkatapos, nakita mo, nandun na lang siya doon sa kanyang tumba-tumba. Meron siyang maliit na tumba-tumba. Aha. Yun ang pinaka-kawawang Rocking chair. nakikita ko. Yun ang tagpong Nakalagayan na Rocking pagtining chair. ng Kagaya ng inuupuan ko. po tatay ko. Alam ko eh. Oho. Alam ko eh. Talagang yun ang simula na naman ng paghihirap na. Yung buntis na yung palay mo, ilang linggo na lang aanihin na, no? Eh, paano yun? Oo. Yun na lang ini. Eto mga kababayan. Dumaan ito sa hirap si Senator Marcoleta. Grabe. Eto ang mga taong nakakaintindi talaga, mga kababayan, sa sitwasyon ng ating bayan. At example din ng mga kababayan, success story. Galing sa napakahirap, mga kababayan At nagsikap na mag-aral, mga kababayan. Kahit anong trabaho pinapasukan, and then naging abogado. And then ngayon naging senador, mga kababayan. Naiintindihan niya ang hirap ng taong bayan. Hindi katulad ni BBM, mga kababayan, na pinag-aral na kung saan-saan na sa mundo, mga kababayan, hindi pa rin natapos, second year college pa rin daw. Kung hindi nabigyan ng special diploma, walang degree ang nakuha. Kagaya ni Pacquiao. Laki sa layaw. Tapos ngayon, tingnan nyo, tila walang pakialam sa paghihirap ng tao. Kung lang magsabi na, kawawa naman, and then, walang gagawin, mga kababayan, nagpa-party na naman. Tayo mo na makarecover yung pagkain ng pamilya niya. Totoo. Yung iba, maring maibenta namin. Ando na lahat Lahat nung ginugol niya, inutang niya, lahat. Pagkatapos ngayon, isang araw lang, Isang iglap. masisira ang buhay. Lalos, Ay, nako. Si Kuya Vince Agabaw. Kuya Vince, maraming salamat. Nakatutok din daw ang pinakabatang mayor sa bansa ngayon at the age of Sino? 21 years old. Si Mayor Jamila Ruma ng Rizal, Cagayan. Sa edad ng 21 anyos. Anak din siguro yan ng Talaga politika. naman, siya daw pala ang youngest mayor sa buong bansa ngayon. Ayan, Ilang edad yung nakalaban niya? 85 years old. Matanda naman. Hindi ko lang po alam. Sinabi ni Kuya Vince, Si Arvin Tan. Arvin, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Si Tatay Juan. Sabi naman ni Tatay Juan, sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales, dito po sa amin sa Zambales, 10.50 per kilo ng bigas. Hindi pa po nabilad. Balay. Per Palay. kilo ng palay pala. Yun. Ang mura ng mga kababayan. Yan sana ang bibilhin ng NFA na isa-subsidized, mga kababayan, no? Ay, nako. Mamamatay nito, mga kababayan, ang industriya ng palayan, local, industry ng palay. Pesos 50 centavos. Yan ang sinasabi natin. Paano mabubuhay ang farmer, Jen? Yun na nga. Isip-isipin mo, pinakamababang production Tapos cost babagyuhin mo pa. 22 pesos. Hindi ka pa nakabawi.
Totoo. O, sabihin mo na lang, 11 pesos. Oho. Hindi kalahati lang ng production cost mo. Yung 11 mo, Totoo. negative ka. Kaya pala nagpapadala ako ng bigas kay Tatay Juan. Sabi niya, Jen, pasensya ka na muna. Wala akong may papadala bigas sa inyo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ang kalagayan ng pagsasaka sa ating bansa, subsistence farming. Oho. Para lang Subsistence farming. pangbuhay lang ng pamilya niya. Hindi ganun ang dapat eh. Parang isang kahig, isang tuka lang makababayan. Farming para may makain. Kailangan buhayin ng pamilya mo, buhayin mong ekonomiya, buhayin mong bansa mo, mag-contribute ka doon sa ekonomiya ng bansa mo. Oho. Eh hindi ganun eh. Palubog eh. Ayun. Palubog. Sabi Sama-sama po tayong nung mga taga babangan. riyan sa Central America, Sen, sa ano daw po Teka, Central America? Opo, ang ka Roger Valdez. Saan yan? Costa Rica, Panama? Panama daw po. Sabi niya, Panama. nakadalo na po ang Kong Dante dito sa amin sa Panama City. Oo. Ayun, natatandaan nila. Nakadalawang beses akong dumalo dyan eh. Ayun, Panama? Tandang-tanda daw po ng ka Roger Valdez. Oo, Spanish ang ano eh. Ah, ganun ba? Si Padre. Oo. So, pag nanalangin nyo, Senyor Padre. Opo, Medyo na ano ko, medyo kinilabutan ako nung una. Akala nyo ba Hindi sa parinig, ano? Opo, sa Sariaya, Quezon naman daw po ay ang Boss Moto. Ayan, Boss Moto, mga taga riyan po sa Sariaya, Quezon. Happy birthday na rin kay Rico Melgar. Yan. Ito naman yan sa Quezon East. O sige, Bumabati ang kanyang Jim Paredes dyan ha. nakamamahal Sige, na Jim Paredes misis, kayo. Bati. Kaverian. Karico, magandang hapon po. At si Happy Janelle birthday. Aberisa pala. Aba? Sabi niya, Jen, pakisabi naman kay Sen Marcoleta, batiin ng pala kami dito sa Radyo Angel Lucena. Sige, Jim Paredes Janelle tayo. Aberisa. Binabati ko po ang lahat ng mga kawanin ng Net 25 dyan sa Lucena. Lucena. Ako, nakarating ako dyan dyan, ha? Ganun po. Oh. Oo, pinadalan pa ako ng... Garisa. ano na yung pansit dyan? Chami. Chami. Pansit chami po. Chami. So, yung pansit na hab-hab. Oo, pero ang pinakamasarap na nakain ko yung ano eh, yung karning ba? Crispy pata ho. Crispy pata. Crispy pata. Paano ba nila piniprepare yun? Napakalambot. Pati buto lumambot eh. Opo. Paano ba yan? Tanungin natin si Kuya Luding, Sen. Kasi si Sikreto nila Kuya yan. Luding ata nakakaalam ng sikreto niyan eh. Patawag mo sa... Kay Kuya Luding ba yun? Kay Kuya Luding ho, tsaka si Mayor Maki nakakaalam Hindi niyan ko malaman kung paano ang ginawa na pati yung buto. Malambot. Malambot eh. Baka pinakuluan muna ng tubig mga kababayan. Pressure cooker bago ano. Malasa. Yung lasa. Oo. Talaga. Ang malungkot, hindi nyo napapasin, nakakarami na kayo. Bawal na pala. Tapos tumaas na kolesterol. Resulta po ng ating Vox Populi, sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Senador Kiko, Tito Soto, ang Matsing. nagsabi ng opo, sang-ayon kami, 0% ang nagsabi ng hindi na. Hindi na po kailangan. 100%. Sorry, Kiko, ha? Yan po ang resulta, Sen. Mukhang mabigat po yung nakaatang sorry. yung balikat, Sen. Ayaw ng tao na ano. Ang inaasahan ng ating mga Oo, kababayan. sinabi naman natin, basta pagtulong-tulungan natin, lalong-lalo na po yung taong bayan, walang hindi natin maayos, basta pagtutulungan lang natin. Oho. Yan ang pinaka-importante. Ayan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.